Tingnan nyo kung gaano kasinungaling itong dalawang gunggong na ito mga kababayan. Ano? Itong salot na tandem sa Senado mga kababayan na ewan lang natin kung talaga bang nanalo. O bakit sadyang nilagay sila dyan mga kababayan for the purpose na ipagtanggol si Bangag. Napakasinungaling, lalong-lalo na ito si Ping mga kababayan na balimbing. Dahil anya, hindi daw totoo yung sinabi ni Amy mga kababayan na no election sa 2028 na pinaplano ng mga Bangag. Na pinag-usapan daw nila ang charter change. Hindi daw totoo yan. Samantalang inamin ni Tuta Soto mga kababayan na nag-uusap na sila ni Boji D tungkol dito sa charter change na niluluto nila mga kababayan. At umamin mismo si Soto na suportado niya ang charter change mga kababayan. Sabi ni Lacson, hindi namin pinag-usapan yan ang mga animal. Yan ang kanilang target ngayon mga kababayan dahil hindi nila madala sa impeachment mga kababayan dahil 16 ang kailangan samantalang sa charter change kung sino lang ang mas lamang sa boto. Kaya nga, tinatarget nilang kasuhan si Senator Marcoleta ng Plander, walang bail. Si Jinggoy, walang bail. Si Chis Escudero, walang bail. Si Joel Villanueva, walang bail. Pati nga mga kababayan, si Senator Bato, hindi na makakaboto. Si Bongo, yan daw ang isusunod mga kababayan na arestuhin ng ICC. Si Robin, kakasuhan na rin mga kababayan dahil sumama daw sa labas si Bato sa Senado. Ang magkapatid na Villar, kakasuhan din mga kababayan dahil doon sa may kaugnayan sa kanilang negosyo. Sino pa ang maiiwan para ipagtanggol ang bayan? Kaya kung aabot sa Senado ang charter change at ma-eliminate na nila itong kanilang mga kalaban mga kababayan, siguradong lulusot na yan. Tapos ngayon, deny to the max itong si Panpilo Lacson. Ang mga animal. Panoorin niyo po ha. Pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang elections. Pinapakalat o binulgar. Gusto kasi nila isekreto yan mga kababayan para hindi muna kayo makapag-react. Kaya nga mayroon habang busy tayo sa impeachment ni Sara, lulutuin nila yan sa kamera mga kababayan. Sa 2028 para ma-extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Bangag o hindi lang siya. Pati mga kongresista at mga senador, mga kababayan, yan ang kanilang pang-bribe. Kaya nga, ang lakas ng loob nila na, sige, hindi kami natatakot sa eleksyon ng VP Sara na i-boycott kami. Dahil ang isip nila mga kababayan, lulusot na ang charter change at wala ng eleksyon sa 2028. Nasa frontline ng balita niyan, si May Ann Los Baños. Kadiri. Hindi pa rin nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado. Lalo na ngayong pugante ng itinuturing. Wow! Ang nagdedeklarang pugante mga kababayan si Bato ay yung mga kampo rin ng Bangag mga kababayan. The executive which is walang karapatan na sabihin pugante si Bato mga kababayan dahil ang korte lang ang pwedeng magsabi na pugante ang isang tao. Mayroon bang korte sa Pilipinas, ating batas sa under the law of the Philippines na nagsabing pugante na si Bato? Wala. Ang nagsabi lang yan mga kababayan, DOJ, which is under kay Bangag. PNP, under kay Bangag. DILG, under kay Bangag. Meaning, si Marcos lang ang nagsabi mga kababayan na pugante si Bato. Hindi ang korte ng Pilipinas. Wala nang warrant, kahit pa authentication man lang mga kababayan na valid, okay. Sabi ng korte ng Pilipinas, valid itong warrant ng ICC, walang ganyan. Kaya technically, hindi pugante si Bato mga kababayan. Si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 13-11 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 12-11 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, ayan si Erich mga kababayang visit. Diba nakatanggap din daw yan ng maleta sabi ng ex-marines mga kababayan. Tapos nang daya pa ng kanyang dokumento sa Amerika, naging TNT, tapos naging senador. Convicted din sa libel mga kababayan under the Supreme Court. Walang moral ascendancy itong animal na to mga kababayan. Isa lang po humakbang dyan, tapos ang boxing. Tapos ang boxing. Bumangag na lahat, babangag lahat, Erwin. Pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ayan ha, i-deny nila yan mga kababayan. Nadulas ang bunganga ni Tuta
Napaamin dahil sa kadaldalan, mga kababayan. Sa kanila na mismo nanggaling ang kumpirmasyon. Ibig sabihin, mga nakaupong Maya-maya, papakita na mambabatas to. ang hihimay at babago sa konstitusyon. Oh, mga nakaupong mambabatas ang magpapanday ng bagong konstitusyon. Diyos ko Lord, the most corrupt Congress. Papandayin ng buaya ang bago nating konstitusyon. Papayag kayo dyan? Buaya, kurakot ang mga nagpapanday ng ating bagong konstitusyon. Huwag nilang i-deny ha, na mga kurakot yung mga congressman, mga kababayan, dahil si Bangag na mismo ang nagsabing mahiya naman kayo for the boys. Mga SOP, ganyan. Tama na yan, sabi ni Bangag. Naging ano ba? Na-stop ba niya? Wala nga napakulong ni isa. Nauna pang nakasuhan sina Marcoleta. Nauna pang nakulong sina Tatay Digong, sina Bato. At marami pang iba. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Naading. Nasabi ni Amy Adik. Pangulong Bongbong Marcos. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson Anong sabi mo, Pinky? sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Outright lie. Isasampal natin kay Lacson itong video clip natin, mga kababayan. Mayroon tayong nakitang mga clips, mga kababayan, na nagsasabi rin na outright lie itong pinagsasabi ni Lacson na walang ganyan. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, maski yung mga focus Wala daw pagkausap. Paski daw namin. Sino? Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never. Never, ha? Tingnan lang natin. Never yang nabanggit Never. Parang bading, no? Never. yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Hindi ninyo alam? Si Tito Eto. Maraming video na ganito, mga kababayan, na inamin ni Soto. Eto ba ang never mo, Lacson? Pakinggan mo, ha? Pakinggan ninyo. Yun. si Tito Soto, sabi niya, ang reaksyon niya ay, yes, he was there. The idea was brought up by the speaker daw. The idea of charter change, ha, was brought out by the speaker. So pinag-uusapan ninyo. At yun ang mahirap, ito exact word sabi niya sa isang, ang response ay, yun ang mahirap sa lipat kwento, hindi kompleto. Ano palang kompleto? Kahit hindi pa kompleto, maliwanag, mga kababayan, na pinag-usapan ang charter change. Ha? I simply said I will ask my colleagues. I asked my colleague, tatangunin daw niya, mga kababayan, ang kanyang mga colleagues tungkol dito sa charter change. Tapos anong sabi ni Lacson? Walang pag-uusap na ganyan. O sinong sinungaling dito ngayon, Lacson, na walang pag-uusap na charter change sa inyo? What they think of the idea. Ang sabi ni Lacson, wala daw pinag-usapan na ganyan. Tapos sabi ni Soto, mga kababayan, discuss daw niya sa mga colleagues niya. So mayroong discussion, So mga yun ang kababayan. sinasabi po ni then Senate President Tito Soto. Outright lie. Outright lie. Nasaan ang outright lie mo ngayon, Lacson? Inamin mismo ni Soto sa mga interview, mga kababayan. At aminado si Soto, maraming video niyan, mga kababayan, na susuportahan niya ang charter change. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, maski yung mga focuses Walang pag-uusap, pero i-discuss ni Soto ang charter change sa inyo. namin. pagpapalit ng constitution. Ito. Mayroon tayong nakita clip, ha. Pero maraming ganito, mga kababayan, sa interview ni Soto. Pagpapalit sa konstitusyon. Siguro, hindi lang yun. Baka Gusto niyang palitan ang konstitusyon. At hindi lang yan. madamay na yung economy. Pagka ganyan. Economic daw, mga provision, mga kababayan, at papalusot lang naman sila. Sasabihin nilang economic lang ang kanilang papalitan. Tapos kapag napao na tayo, mga kababayan, isisingit na nila yung term extension na yan. Mambubudol ang mga hudas na yan, mga kababayan. Outright lie. Outright lie talaga. Kayo, mga akla. Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano Ang mga ang hudas. Chacha sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin at 2023 pa gustong i-abolish ang Senado. Yung perma, mga kababayan, di ba? Ano nga ba tawag dun? People's Initiative. Tingnan nyo. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change. Grabe, no? Hindi pa ba matatapos itong kasamaan sa Pilipinas, mga kababayan, pinagagawa ni Marcos? Binigyan na kayo ng 6, Marcos. Binigyan na kayo ng 6 na taon na paghari-harian dyan kung ano-anong pinaggagawa nyo, mga kababuyan. Hindi pa enough sa inyo? Anong gusto nyo? Talagang sisirain nyo ang bansang ito? Except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro,
Kung regional senate, mga kababayan, parang mga congressman na rin. Parang nagkaganyan na mga kababayan na sunod-sunuran na rin mga kababayan. Ay nako. Tapos kung regional senate, based sa ating districts dito mga kababayan, magiging 30 plus, 36 daw more or less ang senador. Na, ubos na nga ang pera natin sa 24 pa lang mga kababayan. Dadagdagan nyo pa. The more din ang nakawan. Part of the enticement is that may term extension. Nang tanungin yan kay Lacson, Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng Hindi ko alam. kanilang kasi para kaming nangangarap na lang lahat. Baka, Kasi, sabi ano, natin baka. Di ba? walang ganyan pag-uusap. Ang dominant Walang na ganyan. tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Diyos ko Lord, kung ibalik natin dignidad ng Senado, dapat mawala kayo dyan. Kayo ang disgrace sa Senado. Unang-una yan si Soto, pati ikaw Lacson. Tama ng pananalot ninyo. Sino ba ang nag-drag ng Senado mga kababayan? Pati ang mga tulfo. Nakakasuklam yan mga kababayan. una na ring itinanggi ng Malacanang na pinag-uusapan ng Administrasyong Marcos ang pag-aamyenda ng 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng News 5 na kuna ng pahayag sila Senator Amy at SP Cayetano. Nagbabalita Tanggi pa kayo mga mula oras. sa frontline, Mean Los Baños. Bakit meron ng Dito tayo mga kababayan ha. Ito gusto nating manatili sa Senado mga kababayan, pero ito pakakasuhan. Senator Marcoleta, blunder ang ikakaso mga kababayan. Diyos ko Lord. Gumagawa-gawa sila ng kaso laban kay Senator Marcoleta. NBI? Naggusto na siyang Oo, tapos sasabihin, Ayan biglang etong ginawa ng mga bangag mga kababayan sa Senado. Padala agad ng NBI sa loob doon para hindi makapasok si Bato. nila, may technicality, may ginagamit pa silang technicality. Wala na mga sa Senado, nandun kami sa GSIS. Dahil nagbabantay ng painting. Oho. Ang pagitan namin, ding-ding lang. Ding-ding lang Ding-ding lang talaga ang pagitan. Opo. So, May pelikula niyan mga kababayan pero X-rated. Yung mga bomba film sa dati ding-ding lang ang pagitan. Kagaya ganyan ding-ding lang ang pagitan ng Senado at saka GSIS. Sa makatuwid, isang compound nga lang yan sila mga kababayan dahil isang infrastructure lang yan siya. Ang Senado nagre-renta lang mga kababayan sa GSIS building. So hindi nila ma-segregate yan mga kababayan na iba yung GSIS, iba yung Senado dahil ang Senado nagre-renta sa GSIS. sabihin mo ba wala kami, sinabi ng Pangulo dyan, wala kanyang nanggaling sa gobyerno na kautusan na arestuhin si Senator Bato. Yan. Kaya sabi niya, kalma lang kayo. Yun ang sabi ng Pangulo. Bangag talaga. Anong ginagawa Bangag. ng mga NBI? Sabi na naman ng Presidente ng GSI. Sabi nga bangag mga kababayan hindi daw yan wala daw taga-gobyerno doon. Kailan pa hindi taga-gobyerno ang GSIS? Ang NBI. Kasi po, ang daming dumadaan na rito ngayon kasi nga sarado yung main gate dito po. Ang dami po naming mamahaling mga kasangkapan na dapat na rito. Kaya tumawag po kami ng NBI. Mali naman yun Kaidyutan. Philippine National Police ang may katungkulan nun, hindi NBI. Ngayon, tatanungin niya na, bakit po nangyari sa atin? Itanong mo muna, sino ba ang nagsimula ng hindi karaniwang pangyayari dito sa Senado? Bakit nangyari yun? Ang tanong At ang naging daan kung bakit nagkaganiganito tayo ay yung mga di pangkaraniwang pangyayari na inyong pinayagang mangyari. Pinayagan ng mga Nagsimula bangag. na tayo, umaga pa lang, nandyan na yung NBI. Inamin naman ni Tito Sen. Nagmerienda, alas 7 pa lang ata daw ng umaga. nag-break pa sila doon. At yun lamang kanyang kautusan, makipag-coordinate kayo sa USA. Bakit nyo i-execute, bakit nyo i-implement, halimbawa, ang isang warrant of arrest dito mismo sa premises ng Senado? Walang nangyaring ganon. So dapat hindi siya nagtanong ng gano'n na para bang takang-taka pa siya. Takang-taka pa. At sa katapusan ng kanyang pagpapaliwanag, parang gusto pa niyang i-attribute sa amin na kaya kami nagkaganon dahil nga sa pangyayari na dumating si Senator Bato. Technically speaking, Jen, member naman siya, di ba? Totoo po. Pwede siya bumoto, bakit hindi? Bakit? Hindi ba siya pwedeng bumoto? Pwede. Opo naman. Hindi ba siya pwedeng pumasok? Pwede. Hinahanap na siya. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga nandyan pala kayo . Pero kung halimbawa, pinayagan niyo siyang pumasok,
Pagkatapos paglabas na, tsaka nyo na lang siya hinuli kung kaya nyo siyang huliin. Oho. Wala sana nangyaring ganun. Mga bangag eh. Pinigil nilang pumasok yung tao. Siyempre, nagpupubiglas. Boboto eh. Kaya, Di ba? Oh. kaya nagkaroon ng ganon. So, maliwanag na sila mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, kaya nga nagkaganon-ganon ang Senado nung araw na yon. Oho. Pero hindi niya pwedeng sabihin na kami ang may kasalanan nun. Opo. At hindi ako naniniwala na nadungisan ang dignidad o integridad ng Senado nang dahil lang sa kanilang mga naratibo ngayon na pinipilit na ipamukha sa ating mamamayan na para bang kami ang may kagagawan nun. Oho. Talaga. Ang ipaliwanag natin na mabuti yan. Opo. Sana ho, maintindihan ng ating mga kabayan, ano? Kasi kung talagang sisimulan, kumbaga sabi nyo nga, doon sa simula, kaya nagkaganon ang nangyari. At doon sa punto pa, nasa na, doon ata ang lalo nagdamdam si Senadora Pia na parang walang nangyari. Nung nakita sila mga kababayan, nagkita sila kinaumagahan, iba pa ang pinapalabas ng mga hudas. Makalipas daw ang ilang araw na parang bagang wala nang nangyari lang, parang hindi Hindi pala yung kinabukasan, no? Hindi next na hearing. na tayo next section. concerned doon sa matapos na pangyari yun sa Senado. Kasi ako mismo, kahit na hindi ako masyadong nagkikikibo doon, dahil ano ba naman ang gagawin ko, nakakulong na kami ron eh. Dumating na yung sir, dyan lang po muna kayo. So nandun lang kami sa kwarto na yon. Opo. Pero itong mga kasama ko talaga, talagang may nervyos talaga. No? Opo. At hindi ko naman sila... Aminado ng Senadora Pia. Hindi ko Nervous naman talaga. sila masisi. At Opo. nagtawagan na kung sino-sino. Si Senator Loren, naalala ko, tinawagan niya si Secretary John Vic. Ayan, opo. Pati si Director Matibag, tinawagan na, di ba? Senator Si Matibag, tinawagan, tapos nagalit pang ang ungas mga kababayan. Cayetano, Pia. ang tinawagan niya yata yung NBI. Opo, opo. Hanggang sa naririnig ko, dahil malakas na yung boses, na talagang medyo tense na kasi. Tensyonado na po tense talaga. na yung sitwasyon. Oho. Anong ginagawa ng NBI dito? Sabi niya, ma'am, wala Kaming tauhan dyan. Wala kaming, yes. Anong sinasabi mo wala? Nandito nga at ikinonfront ng usaha namin, nagpaputok, ng warning shot, ganyan. Sir, ma'am, huwag niyo po akong sigawan. Lalo nagalit yung isa. Huwag niyo akong sigawan. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Sinasabi ko nga nagkakaroon na ng putukan, ba't hindi ka pumunta rito? Ganon. So, merong tense talaga. Oho. Na-tense talaga yung mga tao. Siguro kung si Senator Risa nandun, baka isa rin siya sa ninervyos din. Kasi hindi naman namin Mag-iiyak din nalalaman yun. kung ano ba yung anong Sana nandun nga siya mga kababayan, no? Para makipagyera ka, Risa. nangyayari sa labas eh. Kasi meron din na tila yata sinabi naman daw ng Senador Erwin Tulfo bago nangyari yung Sen, ang kanilang punto na para bagang ibinibintang daw sa kanila na may timbre kaya nakaalis daw yung mga minority ngayon bago daw po naganap yun na parang pinagbibintangan na alam nila yung mangyayaring Talaga naman tinawagan mga kababayan, nagmadali. pagpasok sa loob ng Senado. Ako naman, hindi ko naman pinag-iisipan sila na gano'n. Kasi nga, kung alas 7 na, maaari naman silang umuwi. Totoo naman. Na minority sila. Kung may pag-uusapan kami na sa majority, caucus lang naman yun eh. Oho. Pero ang hindi ko maintindihan, sino ba ang nagsabi sa mga staff namin na umuwi na? Kasi sa akin lang manggagaling yun eh. Mayroon nagtimbre talaga. Ang rule sa Senado, pag nandun yung kanilang senador, walang aalis doon. Ng mga staff. Ngayon, tumawag yung isa sa akin na isa rin nagsabing, sir, paano ito? Para may advice na raw sa May kanilang advisory po. Sino ka ako nagsabi? Basta po may tumawag dito na magsiuwi na po kami kasi maaari pong magkaroon ng commotion o maaaring magkaroon po ng incident dahil hindi po nakapag-secure ng TRO si Senator Bato. Baka po pipilitin na huliin siya ngayon. Kaya para po makaiwas sa anumang mga ibang pangyayari na hindi inaasahan, sinabi po namin. Nade-detect ko na medyo ninenervyos na rin yung mga staff ko eh. So sabi ko, sige, umuwi na kayo. Ayun. Sino yung nagsabi nun? Wala naman sinabi yung usaan na, na magsiuwi na sila. Kasi marami daw atang sinabi ang mga staff ng Senador Sen na umuwi na ng mga oras na yun eh. Yun po ang kaya marami daw po talaga sa kanila ang naglabasan na ng opisina. Siguro, ito, pwedeng mangyari. Mga staff Opo. nung mga... Sa tingin natin talagang
alam nyo mga kababayan ng minority na may talagang mission na aarestuhin si Bato. Hindi lang nila inaasahan mga kababayan na papalag ang usaa at nagkaroon na ng iskandalo mga kababayan. Mga staff ng mga minority senators. Opo. Magkakakilala naman yung mga namin Magkakaibigan na nga yung iba ron Totoo po naman. Halimbawa, yung staff ng sino man sa kanila. Opo. Tumawag dun sa isang staff, "Oy, umuwi na kayo kasi pinauwi kami ng boss namin." Bakit? Baka may mangyari So ganoon na kung hindi nila pinaalis yung kanilang mga yung mga staff nila na maaaring nagsitawag sa mga staff namin, hindi sana nagkaroon ng ganong alarma. Alarma! Ngayon po, itinuturing na raw po siyang fugitive. Ay, mga kababayan, nakakatawa. Kalokohan. Pero sa majority ng Senado, narinig ko, sabi nyo, para sa inyo ay hero si Senador Bato. Doon lamang sa punto na itinaya niya yung kanyang buhay. Doon sa nung botohan na yon. Kasi Tama kayo. sabi ko nga sa'yo, at uulit-ulitin ko, totoo naman ito, wala naman akong kapag-apag-asa na makukuha namin yung majority nung araw na yon. Yes, Ang po. tanging magagawa namin, baka sakaling mag-move kami na palitan lahat ang chairmanships ng mga committees. Kasi, hindi yung Senate President. kasi Opo. 12 kami, Oho. 11 sila. So pwede namin gawin yon. Okay. Kaya lang, madugo din yung proseso na yon. Madugong proseso. Siyempre, alangan naman yung mga nakagawa na ng maraming pamumuhunan doon, meron na silang mga sariling mga panukalang batas na Opo. maaaring matapos na. Bigla ngayon silang maalis, sino magpapatuloy yun, baka sakaling mapalitan yung agenda. So yung momentum mawawala. So talaga makikipag-away sila, makikipag-debate sa'yo. Opo. So pagka puro gano'n na lang ang nangyayari, walang kabutihang ibubunga sa bansa yung gano'n. Tama. Oho. Kaya, well, that is possible. Ako, ang sabi ko, hindi ako masyadong interesado na dyan. Ang importante, kung makukuha natin, at wala naman akong pag-asang makuha, at wala nga akong aasahan dito sa isang ito na pinag-uusapan natin, ang tangi ko lang inaasahan, si Senator Bato. Kaya lang, hindi ko naman hihingin sa inyo ang paliwanag, paano nga siya pupunta? Paano siya makakarating ng buong buo Sa oras na yun. Buong-buo. Yes. Wala akong alam Pero siya lang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Opo. Kaya nga nang dumating dyan Napayakap kayo. Kita ko sa video namalikmatawa Si Senator Bato ba ito? Baka kamukha niya lang ito. Baka. Nung makita kong putlang-putla siya na humihingal, tinahabol niya yung hininga. Napalapit, takot na yaka. Anong nangyari? Hindi nga siya makapagsalita. Basta naulinigan ko lang. Hinahabol ako. Kasi sa mahinang hindi niya masabi. Hinahabol ako. Yun. At the rest is history. The rest is history. Tanggal si Tuta, mga kababayan. Na ngayon, butthurt. Pero kung sinasabi fugitive, paano naging fugitive? Nakakatawa yan, no? Mga bobo, mga kababayan, no? Sabi fugitive. Jen, paano daw ba yun? Kasi daw po, Dahil hindi daw sumusuko, mga kababayan, sa warrant sa ICC. Dapat na daw litisin sa dahig ang ang mga visit. pinatotohanan na meron talaga siyang, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita na meron daw talaga siyang warrant of arrest. Dapat ipresenta nila, no? Galing po sa ICC. Paano sa natin korte? yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung issue ng ICC ay Is pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi mahirap kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Opo. Nawala na nga tayo sa treaty dahil Kahit
Kahit pa may treaty mga kababayan, maliwanag doon na dapat i-confirm ng local court. So na kahit pa may treaty, how much more na wala tayong treaty? Malas tayo noong 2019. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila. Ang nangyayari kasi, kilala mo yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema. Yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali eh. Si Carpio. Di ba yun din mga kababayan ang dahilan kung bakit nawalan tayo ng teritoryo daw sa West Philippine Sea? Mayroong desisyon na mali na ginawa si Carpio. Sabi ni Senator Marcoleta ha. Tapos ngayon kung akala mo kung sinong nagpuputak mga kababayan tungkol sa West Philippine Sea, nakakatawa. Alam, feeling pa rin niya magaling sa Sen. Alam mo, sabi niya, magsasalita yun ng walang basihan eh. Basta magsasalita yun siya, very, very general eh. Sabi niya, alam ninyo, sabi niya, valid ka niya yung in-issue na warrant of arrest ng ICC. Opo. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, kasi yung crime against humanity, sabi niya, universal yan. Okay. Opo. Yung Section 17, sabi niya, ng Republic Act 9851 refers to the universality of jurisdiction. Ganyan lang yan, sabi niya. Ha? Saan ka naman nakakitang pagpapaliwanag na gano'n? Unang-una, nakita naman niya doon sa Section 17, merong kolatilya, merong condition doon. Okay, opo. Na para ngayon, yung aksyon na yon ay mapadaan mong legal, ipadaan mo according, sabi niya, to extradition laws and treaties. So, extradition at saka tratado. Oo, meron tayong extradition law. Ito yung Presidential Decree 1096. Okay, opo. Di paraanin mo doon kung meron tayong extradition treaty. Wala naman tayong extradition treaty. Sa mga kahit meron tayong extradition law, kung wala naman tayong extradition treaty sa ICC, hindi pwedeng gamitin yon. Wala rin tayong Hindi pwedeng gamitin. treaty kasi nga lumabas na tayo sa pagiging miyembro o state party ng ICC. Isa ngayon ang pagbabasihan nun. Di ba? Papasok ka ngayon, magkarugtong yun eh. Section 17, pumunta ka sa, parang sa Biblia yan eh. Binasa mo yung binasa mo yung versikulo 17. Ituloy mo sa versikulo 18. Yan, kasi magkadugtong yun. Para maunawaan mo mabuti. Di ba? Halimbawa, Jen, binasa mo yung versikulo 17. Yan. Itutuloy ko sa versikulo 18. Ayan. Yun namang section 18, tumutukoy naman sa primary jurisdiction. Okay. So, universal jurisdiction, yung sinasabi ni yung, huwag na natin banggitin ang pangalan. Retiradong justice. Bakit sikat pa si Antonio Carpio, demonyo. Mag-anak pa naman yan ni Carpio, mga kababayan. Tapos mayroon pa isa, yung Conchita Carpio din, mga kababayan, na Judas. Siya raw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, di ba? Okay. Yung primary jurisdiction, distinguido na ang ating mga RTCs, yun ang may jurisdiction sa mga krimen that are defined and penalized under this act. Ibig sabihin, RA 9851. Doon papasok ngayon yung prinsipyo ng complementarity ng ICC. Sa mga tweed, ang ICC dapat dinetermine muna niya. Marami namang paraan para i-determine niya. Susulat siya sa Supreme Court natin. Susulat siya sa DOJ. Sabi niya, mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Kumusta po kayo riyan? Ang Mr. Chief Justice of the Philippines, pwede mo bang ideklara sa akin ngayon na ang inyong mga korte, mula sa inyo hanggang sa kababa-baba, ang pinakamalit na korte ng inyong bansa, kayo po ba'y bukas? Kayo po ba'y nag-ooperate? Kayo po ba'y may kakayahan at gumagana ba kayo na paglingkuran ang mga mamamayan sa kanilang mga legal na problema? Kahit ano yung criminal, administrative, legal, civil, blah, blah, blah. Di sumagot ngayon halimbawa ang Chief Justice. Yes, Mr. Executive Director, kami po'y handa, kami po'y competent, at bukas po kami 24/7.
Paano papasok ngayon ang principle of complementarity? Opo, oho. So, halimbawa, kung masipag-sipag pa siya, sumulat siya sa DOJ, Mr. Secretary of the Department of Justice of the Philippines, ang inyo po bang mga piskal, yung mga piskal Yan, dyan opo, ninyo, mga kayo mga prosecutor. prosecutors po Oho. ninyo, kumpleto po ba kayo? Kayo po ba? Opo, ang totoo niyan sa RA 9851 pinapaghanda pa nga kami tungkol diyan sa pagpaprosecute po ng mga krimen na nakadefine sa batas na yan, katulad po ng international crimes, ng genocide, ng mga high crimes and blah blah blah. Pati po yung aming human rights nakahanda po kasi po ito yung nasa batas namin. Kaya kami po'y handang-handa. Oho. Sa makatwid, mapagtitibay niya either prosecution or litigation, the Philippine government is able, Ayan. willing, Yan, opo. and competent to do their job. Oho. Paano ngayon papasok ang ICC? Yun ang pinaka-core principle nila Oho. Basahin ninyo yung kanilang preambular provisions, yung mga whereas, ganyan-ganyan. Opo. Papasok lang sila kapag yung domestic system, yung domestic legal system, Oh. ay wala nang maasahan Wala ang na, kanilang hindi na mga gumagana. Oh, yes. ang kanilang mga Yung mga korte nila. mamamayan. Opo. Kaya papasok siyang ganun. Hindi ba? Yes po. O, paano ngayon yan? Ngayon, procedurally, testingin lang natin. Kasi, alam mo, kapag nag-issue ng request ang ICC, ang gagamitin niya Interpol. Yung request na yon will be subjected to evaluation by the General Secretariat ng Interpol. Oho. Kapag na-evaluate niya yon, Jen, doon palang dadaan doon sa notification process and diffusion mechanism. May mekanismo yan Yes po. Oo. So, palagay nating dumaan doon. Sabi niya, okay yung ano mo, sabi niya ganyan. Palagay mo lang na pumasok na yung complementarity. Wala Nasunod. nang ano dito Sabi natin, nasunod na nila. Opo. Ibig sabihin, napagtibay nila na hindi gumagana ang korte natin, hindi gumagana ang piskal natin. So, papasok sila ngayon. Yan. Opo. So, pwede nang pumasok dahil nga iko-complement nila. Okay. Magwawaran siya ngayon. Idadaan mo pa ngayon sa procedural process. May proseso pa rin. Opo. Dumaan ba sa diffusion mechanism? Kasi magre-red notice pa yung ano Oho. Pag nagkaroon ng red notice, makikipag-talastasan ngayon ang Interpol doon sa ating National Central PCTC. Hindi. Opo. Under yun ng PCTC yun Ah, Makikipag-coordinate sa National Central Board. Opo. Okay. Na nasa ilalim ng PCTC. Ayun kaya pala. So yun ngayon ang magsasabi yung NCB. Opo. Sasabihin niya ngayon, NBI, kayo po ang inaatasan namin sang-ayon po sa diffusion order and red notice order ng Interpol. Kayo po ang aming dinedeputize na mag-serve po ng warrant. Mag-implement ng warrant of Okay? arrest. Oo. At para po mai-serve po sa isang senador ng ating bansa. Oho. Lahat ng ito, ipakikita mo muna sa amin. Nangyari ba itong prosesong ito? Naku, mukhang hindi po lahat Ngayon, dahil nga sa sinasabi lang nila, wala ng TRO, hindi nakakuha Yun ng po TRO. Oho. Sinasabi ba ng Supreme Court dahil sa nawala ng TRO? Hindi pa nga kami tapos kasi nga ang question, ang merito ng petition, kino-question niya yung validity ng ng warrant of arrest Oho. ng ICC kung meron silang jurisdiction pa. Ano masasabi dito mga kababayan? Post comments below.